Hi, my name is Rika, And I'm Clarence. and welcome to the second episode of our podcast, The The Journey. Ayun naman nga, naka-second episode na tayo. So, before anything else pala, thank you sa lahat na noon, nakinig ng story namin sa episode 1. At Thank ito nga, nasa episode 2 na tayo. Madami So, kasing nag-request oo, na gustuhan daw nila. Actually, sabi nila, may mga nag-comment na bitin daw kasi sobrang maiksi lang parang 9 minutes, 8 minutes lang Mm-mm. ata. Well, actually, gusto lang talaga namin siyang pailin kasi syempre nag-i-introduce pa naman din kami ng podcast namin, ng story namin. So, gusto namin na summarize lang muna. So, ayun nga, yung episode 1, ang tinapik natin doon is yung life natin, no, before Canada, and then bakit tayo nag-decide na mag-move sa Canada. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin is yung challenges, Correct. yung process natin, ang papers natin, mga requirements. Yung hardships. Oo, at saka yung mga challenges ng pagpaprocess natin ng papers. Yeah. And then, gusto din natin pag-usapan yung agency natin. Di ba pareho naman tayo nag-agency? So, gusto din nating pag-usapan yun. And most importantly, yung changes ng Ayun. IRCC policy. Kasi sobrang helpful yon sa mga gustong mag-apply. If it's still worth it na Oo, pumunta na dito. pumunta dito. So, yan yung pag-uusapan natin dito sa episode 2. Na ako kasi sa Singapore ako nag-apply. So, actually, yung processing ko that time, sobrang bilis lang. Parang nag-decide ako ng January. And then, nag-ayos ako ng papers mga Feb or March. And then, end of May, na-approve na ako. So, ganun siya kapabilis. Yung agent mo, di ba, nandito sa Canada? Oo, nandito yun sa Canada. Pero yung pagpaprocess ko noon, sobrang bilis lang. So, sa Cebu ka nag-process, di ba? Gaano katagal yung pag-process mo ng requirements, gather ng requirements? Actually, matagal siya. Kasi, ano pala yung bagyong Odette? Like, 2020 yung pandemic. And then, 2021 ata yung bagyong Odette. Pero after ka na ng pandemic, nag-process. Mga 2021. Kasi andito na ako ng... 2022 ka na dumating. 2022. Oo. Oh, yeah. So, within same year lang ata akong nag-process, and then mga siya, December nangyari yung Odette, December to January. Process ng March, April, tas na-approve siya ng May, and then pumunta na ako ng August dito. Mabilis lang din. Pero Yeah. ano ka din, 'di ba? September intake ka din. Pareho tayo. Fall intake. Oo, pareho lang tayo ng month na Yeah. nag-start January. So ang bilis din ng processing sa amin kasi after ko ata ng nung medicals, dire-diretso na 'yon eh. Pero dati yun. Oo, dati yun. Ngayon, hindi na natin masyadong yung process sa Philippines. Ngayon, sa pagpa-process mo ba, ano yung mga challenges na hinarap mo? Ng requirements, financial, yan ang importante. Yan talagang kinakaharap ng Importante. mga estudyante kasi syempre financial capabilities. Yeah. Meron ka bang hurdles or challenges na hinarap during those Wala times? naman masyadong challenges. Although yun nga, after siya ng typhoon, which is kakabangon lang ng mga tao dun sa Cebu, di ba? kasi So mahirap, and then communication rin kasi wala sa Cebu yung agent ko. So we just communicate through social media. And the time kasi di ba nawalan ng ilang months nawala yung signal sa Cebu. Oo, kasi naapektuhan ng Oo, bagyong Odette naman. Yeah, oo. exactly. So, yun, one of the challenges lang naman is that communication ng agent ko, and then, like, sinabihan niya lang ako kung anong dapat kong gawin, ganto, ganyan. Bali, siya lang talaga yung taga-guide ko. Okay. Hindi talaga siya yung nag-apply. Siya lang talaga yung nag-guide sa akin kung paano mag-apply. But when it comes to sa finances, alam mo yung financial status mo, hindi ka naman nagkaroon ng challenges kasi yan talaga yung hinaharap. Di ba when it Kasi, comes to international yeah. students talaga, yan talagang hinaharap. As what I've mentioned sa first episode, na-mention ko ba? Senior high school Senior ka. high school pa lang dapat ako pumunta dito. So, bale, plinano na talaga ng ate ko at ng dad ko na pumunta ako dito at mag-school. Yeah, at least nakaplano na pala siya Oo. before. Yeah, Oo. nakaplano na talaga siya. So, pinaghandaan talaga ng family. Sana. Oo. Kasi diba nga, sabi ko sa'yo, hindi naman talaga mapupunta dito Kung wala din dahil- naman yung support ng family mo. Exactly. Yeah. Mm-mm. Ikaw? So, smooth naman talaga yung Yeah. kaya nga sabi ko, sana all, kasi nga, sa akin naman, sobrang kaya nga. opposite tayo. Kasi, But you worked hard for it. I really worked hard for it. Pero alam mo, yung pun ko, yung savings ko, is hindi naman talaga siya para sa Canada. I know. It's just that, alam mo yun, siguro, very impulsive talaga. Hindi ko na talaga siya pinag-isipan. Kasi, pumasok yung idea sa akin. Ilang years mo siya pinaghandaan? Hindi ko siya pinaghandaan. Paano ka nag-save? Hindi, ako talaga, na talaga ako, may habit na talaga ako ng savings. So, may savings talaga ako, pero hindi siya nakalaan sa Canada.
Kasi 2023 ako dumating dito, December ako nagkaroon ng idea, nabuksan lang siya sa akin ng friend ko na, uy, open ang Canada for international student, Students, bakit yeah. hindi mo i-try? December yon, Mm. January, nag-decide ako na, okay, sige, let's go Canada. And then Feb, nag-aayos na ako ng requirements. So yun nga, yung challenges na hinarap ko, especially sa finances, hindi kasi ako prepared. Hindi ako Yeah. financially prepared kasi nga may ipon ako, may savings ako, konti lang, and hindi yun makakasustain sa 4 na semester. So anong nangyari that time, lumapit ako sa mga tita ko kasi that time yung parents ko hindi sila masyadong, alam mo yun, may pinagdadaanan sila financially. So hindi ko sila nilapitan that time. So ang una ko nilapitan mga tita ko kasi alam kong sila yung may kaya. may kaya. Sila talaga yung capable na tulungan ako. Oo. So okay na, naglakas din ako ng loob kasi alam ko may backup ako financially. And then nung nag-aayos na kami ng requirements, nakagawa na ako ng profile, meron na akong LOA. LOA pa noon, yeah. letter of acceptance, galing sa school. So meron na ako noon. So talagang pulido na lahat. And then kalagitnaan ng processing, nag-back out yung mga tita ko. Nag-back out sila, parang Which is- naiwan ako sa ere. Mm. So parang sabi ko, oh my gosh, ano ba to? Sign ba to na wag na akong tumuloy? Tumuloy sa kan. Pero sabi ko, nandyan na, nagkaroon na ako ng letter of acceptance and so on. So ngayon, nagsabi ako sa parents ko. Sabi ko, anong gagawin ko, ganyan-ganyan. And then, yung parents ko, sabi nila, hindi talaga sila maayos ang sitwasyon nila that time financially. Oo. Pero willing silang tulungan ako. Sabi nila, okay, sige, pagtulungan natin yan since nandyan na, igagapang natin na makatapos ka sa Opportunity Canada. na eh. Opportunity na eh. At saka, yun, naano din nila, na gustong-gusto ko talaga mag-Canada that time. Pero, sabi nila, pero may kapalit. Yung condition na yun. Oo, yung condition na yun. Ngayon, tanga ng lola mo. yung condition na yon is hindi ko sinunod. So sabi kasi ng parents ko that time, okay, sige, susuportahan ka na. Susuportahan ka namin. Hindi mo na kailangan mag part-time job para sa pangrenta mo or sa food mo. Lahat yan provided namin, tuition mo and all, lahat provided. Pero yung condition nga, hindi ko sinunod. So yun yung naging hurdle sa akin. Sabi ko, hindi ko kayang i-let go. Yeah. Yung condition na yon. Ang tanga ko, 'di ba? Hindi ko kayang i-let go. So, long story short, di ko siya ni-let go. Pero tinuloy ko pa rin ng Canada. So, yun yung malaking talagang masasabi mo talaga na yung pagpunta ko ng Canada is leap of faith. Imagine, isang semester lang ang bayad ko. And then, nung nagpunta ko dito, wala akong savings, wala akong dala. Kaya sabi nila, hindi talaga advisable. Yes, na pumunta ka dito na hindi ka financially prepared. Talagang wala akong dala, talagang lakas ng loob lang ang dinala ko dito. Kasi, yun nga, nag-back out yung mga tita ko financially and then nag-back out din ng parents ko financially. So, talagang tumalikod sila sa akin financially. Sabi pa nila sa akin that time, ayaw nila na pag-uusapan yung Canada. So, parang talagang hindi nag-e-exist ang Canada sa kanila. Ano ako, on my own talaga. So, very big challenge Oo, para sa'yo. very big challenge talaga. Kasi nag-process ako mag-isa, financial and everything. Lahat ako lang mag-isa. Wala akong help na natanggap galing sa kanila. You're very brave. Very As brave. kids. Kaya nga sabi ko sa'yo, sana all. And then, sabi ko pa noon, Lord, ano ba? Sign na ba to na wag na akong tumuloy? Pero tumuloy ka pa rin. Matigas ang ulo ko, tumuloy pa rin ako. So, yun yung talaga na masasabi ko talagang malaking challenge talaga na dumating sa akin sa hindi pagpaprocess. simula pa lang yun. Simula pa lang yun ng mga challenges. So, yung sabi mo, di ba, na ikaw yung nag-process ng papers mo? Ikaw ba yung nag-gather na lahat ng document? Basically, yung agent ko is yung agent ng pinsan ko na nauna dito after ng ate ko. So, nandun sila sa London, Ontario. Siya yung nagbigay ng contact sa agent ko. So, gathering sa documents, wala namang problema. Wala naman talaga siya. Yung ano lang, kasi mahirap naman talaga sa Pilipinas yung processing, which is yung haba yung pila, ganito, ganyan. Hindi ganun ka. Oo. Pero very smooth naman. So ngayon, 'di ba na-mention mo na may agency ka din? Hindi ko alam, ang alam ko nasa Cebu yung agency mo that time. Hindi siya hindi ko alam kasi hindi Ano talaga ba kami nag-meet personally. Dana kasi yun nga sabi ko, yung way lang talaga na matulungan niya ako is through social media, yung communication namin dalawa na ito yung SOP ko. Ako yung gumawa ng SOP ko pero niya, like yun lang yung wala talaga akong binayaran sa kanya. Like As wala, in? wala Yan ang akong- agency. kasi Meron palang ganun. ito pala yung ng ibang agents na like if may student na na-accept tas direct siya sa'yo, parang may makukuha ka from the school. Yung agency.
Or ikaw? Agency ata. Hindi, yung agency. Kaya wala kang bayad sa agency. Parang, oo, wala akong bayad sa So, ang agency. binayaran mo lang mga government fees, gano'n? Government fees, yung lahat ng processing na kailangan mong bayaran. And then, nagbigay din ako sa agent ko. Pero like, Pero galing hindi lang, compulsory. ay, hindi siya compulsory. Ah. Galing lang talaga sa akin. Ay, sana may mga gano'ng agent Oo. pala. Oo, may ganyang agent. And then, Yeah. very hands-on naman sila sa processing, sa mga papers mo, requirements. Hindi pa kasi maraming process dati eh. 'Di ba? Mm. Once you get accepted, medical ka agad. Mhm. After ng medical, after ng medical, ano na, pag like mag-aantay ka na ng Yung sa, passport passport after, mo. yun sa biometrics ba? Oo, yun na After yun. medical, yeah, Biometrics and biometrics. and all those ano pa. So yung makuha mo lang yung passport mo, pwede ka nang pumunta dito. Oo. So, mabilis lang. Tsaka yung age, yun ang maganda. Alam mo, sa lahat ng narinig kong kwento about Oo. agency, yun talaga yung pinakamaganda na hindi ka nagbayad. Yeah, which is dati pa yun. Oo, dati pa. Dati Hindi pa lang kasi natin yun. sure kung meron pang mga ganong agency Oo. ngayon, Mm-mm. which is Canada-based din, di ba? Wala silang office sa Cebu. Kasi sa Cebu siya Wala. nag-process ng Oo. papers niya. But yung agency niya is nasa Canada. Ako din kasi yung Hindi, wala siya sa Canada. ano? Basta Sabi mo nasa ka na. Philippines lang siya. Pero wala siya sa Cebu. Nakalimutan ko isang part siya ng Pilipinas. So, wala siya sa Cebu, pero Oo. wala rin siya sa Canada. Oo, wala Baka rin. nasa Mindanao siya. Baka ganun. Somewhere down the road. Ganon. Oo. Kasi, yung sa akin naman, yung agency ko, actually, inintroduce lang siya sa akin ng pinsan ko na nandito sa Yeah. Canada. So, sabi niya, try mo tong agent na to, ganyan. Mm-mm. Filipino din yung agent na yon. So, kinonta ko lang yung agent na yon. And then, yun nga, kaya ako napapasana all. Kasi ang Mm-mm. binayaran ko sa agent na yon is almost 5,000 CAD. Or 4-5, around there. Mga almost 5,000 Malaki CAD din. talaga. And then, ako naman din lahat ang gumawa. To be honest, ako lahat ang Oo. gumawa. Kasi yung agent na yon is nandito siya sa Canada. So, wala naman din silang, Easy alam mo yun, money. hindi. Wala naman din sila magagawa para i-guide ako, tulungan ako. Ano lang din, okay, gagawin mo to. Even yung SOP ko, Yeah. ako lang din ang gumawa. Hindi Ako, nila chinek? hindi ko natatandaan kung hindi nila chinek. Very perfect na yung SOP ko. Wow. Kasi binigatan ko talaga, madrama. Kasi ganun talaga. Oo. Ewan ko lang ngayon. Pero importante kasi yung SOP that time. Kasi Very nga, important. yun yung parang pinaka-interview Oo. mo sa immigration. So, ako lahat ang gumawa, pati paghahanap ng clinic, kung saan ako magpapamedical, biometrics and all. Parang, ang ginawa lang talaga nila is nag-submit ng application. That's it. Kaya sabi ko sana all, may mga ganun palang agency na. Which is Wala na palang convenient din bayad. na nasa Cebu kasi nandun lang din lahat. Like, Kasi may VAC sa yeah, Cebu, di ba? exactly. Merong, anong tawag dyan? VFS, yung VFS, visa at something saka something yung global. pang medical, nandun lang talaga Yung sa Cebu. biometrics naman yun, Oo, di sa ba? medical, biometric. Ang napakahirap sa ibang tao na nasa ibang islands Oh, pa. ibang province Oo, na it's either dalawa lang ata yan eh. It's Mm-mm. either sa Cebu, yung Or isa naman is Manila. nasa Manila. Oo. Yeah, yeah. So yeah, tama ka dyan. Dahil nagkataon naman na nasa Cebu ka and merong office sa Cebu. Ilang years ka na nasa Singapore but naisipan mong mag-apply as international student? Anong nag-push sa'yo? Or like, dahil ba madali yung pagpasok dito sa Canada as international student kaysa sa as a work permit? Ganun ba? Or, To be honest ha, wala akong alam sa Canada. As Yeah. in wala, hindi ko alam kung paano mag-migrate dito, hindi ko alam kung ano mga pathway na yun, hindi ko yan alam talaga. Yun na nga, yung may nagsabi lang sa akin ng kaibigan ko which is taga Cebu din, sabi niya sa akin is, uy, open ang Canada sa international student, bakit hindi mo itry? Ako naman, very open ako sa pagiging international student kasi nga, di ba, sa Singapore ako nag-aral. So, international student din ako sa Singapore, pero hindi katulad nito na naging di ba, yung ginagawa kasi ng iba is mag-i-student ka lang dito para makapasok ka. Yung sa amin naman noon sa Singapore is nag-aral talaga ako kasi nga doon ako nag-college, doon ako nagtapos ng pag-aaral. So sabi lang niya, "Oy, open ang Canada for international student, but hindi mo i-try?" And then hindi ko alam na may mga working permit pala, blah Yeah. blah blah, pwede ka palang humanap. Alam mo yung mga lamia, mga employer. Oo, Hindi open ko pa yun eh. alam. Hindi ko yun alam talaga. As in, Baka yun lang din yung peak ng international student before. Oo, sa Canada. Parang yun ata yung pinakamabilis na way. Kasi ang gusto ko nga nun, summer intake eh.
'di ba nag-decide ako January, Yeah. gusto ko May, umalis na ako. Sabi lang ng agent ko, masyadong mabilis yung May, hindi natin matatapos lahat ng requirements and processing sa pag-a-apply Mm. kung aalis ka na ng May. Kaya yung next na intake na ako September. I see. Ako naman hindi talaga pwede kasi college pa ako no'n, eh. Ay, Hindi oo. pa ako naka-graduate no'n, eh. Hindi. 'Di ba nag-graduate ka na ng bachelor's mo after? During yung processing. So, bale 4th year college ako, Okey. nag-apply na ako papunta dito. Kaya Na hindi ka pa mahirap. Hindi nakaka-graduate? pa kaya Oo. mahirap yung sa SOP ko kasi yung tinake ko sa Cebu is, international studies and then yung Mm. kinuha ko dito is sa community pharmacy. So, Oo. which is sobrang layo Oh, so niya. parang inano mo pa yun, ginastify mo pa yun Justify ko pa. siyempre kung Which is, I think, maganda rin na hindi pa ako naka-graduate kasi yung ginawa ko dun sa SOP ko is that parang mag-change career ako, like, mm. international studies is not for Oo, me, ganto, oo. ganyan. Which So, is oo, yan, kailangan kasi nating i-justify oo, kung just, bakit ganong mm, program ang kukuhanin mo. opo, Oh, opo. pero kasi hindi ka din talaga po puwede sa working Oo. permit kasi nga hindi ka pa Hindi pa graduate. ako graduate. So basically, nung na-approve ako ng student permit, nasa April, May yun. Tas gagraduate ako ng August. Then, ay hindi, July. Graduation namin is July. Pumunta na agad ako dito ng August. Tas nag-school ulit ako ng October. So talagang wala akong kang pahinga. Wala Sipag akong mag-aral pahinga. yarn. Kaya nga. Very studious. Mm. So kumbaga, na-approve na yung student permit mo, hindi ka pa Hindi pa. nag-ga-graduate sa Hindi pa. Pilipinas? Hindi pa. Very very Oo. bibo sa pag-aaral. Which is, Diyos ko Lord. Sobrang hayok na hayok ka Hayok na. harap Pero na wala hayok na hayok namang mag-aaral. okay lang naman yung ginusto ko rin naman yung program ko dito. Kasi Oo. gusto ko din At yung saka medical field. maganda, in demand kasi yung naging work mo. At Oo. saka syempre sa ngayon, 'di ba? Mm. Ang in demand na ngayon talaga is nasa healthcare, Mhm. which is yan din ang isa nating gustong pag-usapan, 'di ba? Kasi Mhm. na-mention mo nga kanina no na before yung processing, yung requirements, sobrang Mhm. dali lang, very straightforward. Mag-submit ka ng ganitong requirements tapos na. Mhm. Ngayon kasi sobrang hirap na ng Yeah. policy ng IRCC, which is tayo na nandito na is sobrang naapektuhan tayo sa pabago-bago ng changes ng IRCC policy, which is kung alam ko lang, to be honest, kung alam ko lang na maggaganito higpit, alam mo yun, pagkakamali ko din talaga na hindi ko naaral kung ano yung sitwasyon na dadatnan ko sa Canada. Same. Which is, pero hindi naman natin yun na-predict, Oo. di ba? So yung pabago-bago ng IRCC, hindi lang yung mga papunta pa lang dito yung naaapektuhan kung Mhm. hindi tayo Yeah. na nandito na hindi pa nakakakuha ng PR. Mhm. Kasi lalo na yung mga pamilya na dumating. Ang kagandahan kasi sa pagpunta dito, halimbawa ako, international student, and then yung spouse ko is working permit. And then, kung halimbawa may mga anak kami, pwede natin silang applyan ng TRV Mhm. or SP minor, student permit minor. Mm-mm. Pwede mong dalhin yung buong pamilya mo. Kaya sila naghigpit kasi yung ibang international Mhm. students talaga, dinala talaga nila yung buong pamilya nila dito. And then which is yung mga minors, may benefits talaga sila dito. Kahit hindi sila PR. Oo, kahit hindi sila PR. Pero yun talaga, tinitake advantage talaga nila yung sistema dito Child sa... benefit pa lang, paldong-paldo na sila sa Oo. child tax benefits. Oo. So, kaya din siguro nila binago. Hinigpitan. Hinigpitan. Hindi lang din yan ha. Hindi lang din dahil sa nag-take advantage sila. Kasi yung iba naman, like for example, yung mga Filipino din or ibang families, hindi mo rin naman sila masisi kung bakit dala-dala nila yung Yeah. pamilya nila sa pangarap Yeah. nila. Ang nakapagpalala talaga ng policy or sitwasyon no, sa mga especially sa international students, sa mga temporary foreign workers, is yung mga foreign nationals na nambaboy ng sistema. Yeah. 'Di ba? Nandyan yung mga fraud, Mm-mm. nandyan yung mga nagfo-falsify ng documents, True. 'di ba? Yung mga gumagawa ng illegal. Yeah. And then marami din na, alam mo yung mga temporary foreign workers na out of status na pero nag-overstay sa Canada. Mm-mm. So hindi mo rin talaga masisi yung government. Alam mo, ang dami ko nakikitang post or content na nagagalit sila sa Canada kasi yung government ganyan-ganyan na pinirahan lang mga Yeah. international students, and after that na parang alam mo, pinapauwi na sila na parang hindi sila napakinabangan. Which is somehow, no, iisipin mo din, hindi mo rin masisisi yung government eh. Kasi ang daming ng baboy. Alam mo yun, ang daming nanggago ng sistema. Yung iba kasi, like, nag-a-apply sila ng student permit and then yung pagpunta nila dito is, ang tawag dyan, hindi sila pumapasok sa school. Sa school, nagtatrabaho sila. Nagtatrabaho sila. Yes. Like, yung pagpunta nila dito is like,
employer. Yes, yun yung purpose. Yun yung purpose Mhm. nila. And then, as in, yung iba sa kanila din, no English. Which is very Talaga, unfair. oo. Sobrang hirap Very talaga. unfair sa ibang nag-a-apply papunta dito. Na Tas nagpapakahirap. nagpapakahirap para tumaas yung scores nila. Yes, yes. And then, maaano mo lang, oh, ito, no English, paano ka nakapunta dito? And then, malalaman mo lang din sa social media na ganito. Oo, ganun yung sitwasyon, ganun. Oo. And then, madami din kasi ako nakikita na post na kaya din nagbago ang IRCC policy, di ba? Yun nga, dahil na-mention mo nga na ang ginagawa pala nila, fini-fake nila, para ma-approve ka kasi ng student permit, kailangan niya ng mga certain requirements eh. So, ang ginagawa ng iba, fini-fake nila yung documents para ma-approve sila ng student permit. And yung na-mention namin kanina na letter of acceptance, bago ka kasi makapag-apply ng student permit, kailangan mong kumuha nun, LOA, letter of acceptance, sa school na pag-e-enrollan mo. And then yung LOA na yun, yung pinaka-requirements na isasabit mo sa IRCC or sa immigration as a proof na enroll ka sa school na yon para makapag-apply ka ng student permit. Ngayon, ang ginagawa pala ng iba, hindi sila enrolled sa school. So yung LOA na yun is fake. Yeah. So para siyang, sa atin meron yan eh, yung nagfa-falsify ng mga documents, recto. Kumbaga sa atin, sasabihin, ay, pinarekto niya yan. Kumbaga mga fake diplomas, pinarekto mo yung fake diploma mo. Actually, hindi ka talaga nakagraduate, pero finake mo yung documents. So, ganun yung ginagawa ng iba. Finake nila yung LOA nila para may Makapunta maipakita dito. sa immigration na, oy, enrolled ako. Pero actually, hindi sila enrolled. Para lang makapasok. Para lang sila dito sa makapasok. Canada. So, nung na-approve na sila ng student permit, syempre, papasok na sila ng Canada. That's the time na maghahanap sila ng employer para magtrabaho. So, syempre, tayong mga international students na wala naman, hindi naman tayo lumabag sa batas, even yung 24 hours, inabot kami nun, kayo, hindi kayo inabot. Oh, No? inabot naman kami. Like 24 hours Yung a 24 week. hours na na pagtatrabaho a week. Inabutan naman ako, pero nung nag-start ako mag-work mga October, mga November ata, wala na siya. Oo. Parang bumalik sa unlimited. Bumalik siya sa unlimited hours. Oo, kami naman noon, as in yung intake namin ata yung start. 20 hours pa ata 24. yun eh. 20 hours. 20 Ngayon pala hours. yung 24 hours. Oo, Oo. tama. 20 hours. 20 yung- hours. Even yun, hindi natin nilalabag, di ba? Talaga tayo lumalampas. Mm-mm. And ang unfair lang, somehow, di ba? Ang unfair lang para sa atin kasi nadadamay tayo dahil sa kagaguhan ng iba. Di ba Or na? trip lang talaga ng government ng Canada. Like, ang dami nating theories. Sobrang Yeah. dami ng theories natin kung bakit naghihigpit yung Canada. Oo. Pero malay mo, trip lang talaga ng government. Oo, at saka baka kinokontrol nila yung economy kasi Yeah. sobrang dami na ng foreign nationals. Actually. Yeah, but the point is, sobrang higpit ngayon, which is ang Mhm. dami talagang actually nagtatanong sa akin sa TikTok, Facebook, ganyan, Mhm. sa social media na, Mhm. paano magpunta ng Canada? Anong process? Actually, hindi ko na talaga sinasagot ko anong process. Right there and then, sinasagot ko na sila, wag muna ngayon. Talagang wag muna kayong kumuha ng bato na ipupukpok sa mga ulo nyo. Sabi ko, kung nasan man kayo, mag-save kayo, di ba? Mag-ipon kayo. And then, pag nag-open na ulit ng Canada, medyo maluwag na yung policy, medyo maluwag na yung sitwasyon, then tsaka kayo mag-try. So, before kasi, kahit diploma lang yung, for example ako, diploma lang yung kukuhanin ko, which is 2-year program lang yon, allowed ako na magdala ng asawa and family ko. Yeah. So, ngayon, yung bagong policy ng IRCC, you're not allowed to bring your families na Mhm. kung hindi masterals yung kukunin mo. Which is, mas mahal kasi syempre sa university ka papasok. Kasi masteral yung kukunin mo, mas mataas yung tuition mo. Parang doble ata yung magiging And tuition. then, tumaas din ata yung show money nung Per time- person na. Oo, I per think right person. now, around 21,000 per person Person. na. So, kung 4 kayo, 21,000 times 4, yung iso-show money mo, na ipapakita mo na yung financial capabilities mo. Well, ngayon naman, binalik nila yung PGWP sa ibang certain ibang programs na lang. Oo. Hindi na siya para sa lahat. Para sa lahat ng program. Mhm. So, for example, sa healthcare, for sure kasama yan yung sa mga nasa healthcare. So, yun yung eligible for PGWP. Pero hindi na lahat ng program, tama ba? Hindi na lahat ng program. So, kaya medyo mahirap din kasi, alam mo yun, pakonti na ng pakonti yung option mo and then yung chances mo na ma-approve ka ng student permit if international student pathway yung papasukin mo sa Canada. So, medyo mahirap na talaga siya right now. So, wag na tayong masyadong dig deeper sa ganyang information kasi marami tayong immigration consultant and we are not licensed. So, yun lang yung so far na alam namin na maibibigay namin na, advice. Kahit may agent kayo or what, may immigration consultant kayo or wala, magbasa kayo on your own. Aralin nyo yung pathway nyo. Magbasa kayo na magbasa talaga sa mga Facebook
comments, contents, or whatsoever. Wag sa Facebook. Website. Wag sa Facebook. Wag sa Facebook. Hoy, may mga ano naman sa may mga legit Facebook. naman talaga sa Oo, Facebook. Pero marami namang pag may mga nakita kayo nagpo-post. sa Facebook, like, research more. Very, oo. Oo. Which is, yun din yung mga nasa Facebook kasi minsan medyo clouded na din talaga yung judgment nila when it comes to, yung pagpunta dito sa Canada. Minsan naman, yung mga iba na, tara na Canada. Alam mo, Like, sinusugarcoat nila yung mga bagay-bagay sa Yung Canada. recent na allowed visa-free. Yung Oo, Canada. Visa-free. Hindi Oo. siya literal na visa-free. Free Like, talaga, there is oo. still eligibility that you Oo. have to... Pang clickbait lang kasi yung mga, yung mga title. Yung mga Filipinos, pwede na walang visa. Oo. So, tama yon, mag-research kayo, research hanggang sa gamay nyo na yung pasikot-sikot ng policy and kung ano pa yung kailangan yung malaman. So, about do that. you, like right now, ano yung masasabi mo sa mga taong, sa mga So, ayun. nangangarap? So, yan. Sa mga nangangarap na magpunta ng Canada, huwag niyo akong gayahin. Very impulsive ako. Pwede niyo siyang gayahin kasi parang 2 years ba? No, pinagplanuhan kasi dapat senior high pa. Yeah. Pagplanuhan nyo 2 years, 3 It's years, not- huwag niyong madaliin. Yeah, it's I not really swear. advisable na pumunta kayo dito na kasi just like what we mentioned earlier, you only have limited hours to work. So, hindi nyo talaga makukuha yung tuition fee nyo dito Oo. sa Huwag niyo, Canada. which is ang dami din. Pangako yan sa akin Yun din ang masyado akong nabulag kasi pinangakuan ako na, uy, madali lang ang trabaho dito basta makapasok ka ng Canada, pagdating mo dito, makakatrabaho ka agad. Kasi kaliwat kanan ang trabaho. Hindi po totoo yun, ha? Pagdating It's po not dito, easy. yes, sobrang May- hirap ng, Oo. ano din talaga, Oo. kung may tsambahan din, alam mo Oo. yun, may mga kakilala May mga naman tayo na trabaho naman talaga. It's Ang hirap not easy. ngayon. It's not easy. It's very competitive. Maraming opportunities pero hindi mo makukuha lahat ng Oo, opportunity hindi na yun. talaga. Hindi mo siya... Hindi mo talaga basta-basta mapapasok yung ganong opportunity. Mm-mm. Kasi like, ngayon ewan ko lang kung na-experience ng iba, nagva-vary na din yung status mo eh. Depende na din sa Yeah. status mo, yung mga employers. Kasi katulad ko, ang alat ko ngayon sa opportunity, kasi ilang interview ang napupuntahan ko na hindi ako nakaka-hire dahil hindi ako PR. Yeah. May mga ganong cases, hindi ko sinasabi na lahat, kasi marami din naman tayong kaibigan, di ba? Mga kakilala na ang parang Diyos ko naman, konting isang apply lang ata nila, nakakatanggap agad sila ng trabaho. Pero majority, mataas ang percentage na talagang madami ang hirap sa trabaho dito. Especially sa Toronto. Especially sa It's very Toronto. competitive. Don't give up. Yeah. Still have that hope na Oo. makapunta dito kung gusto nyo man talagang pumunta Oo. dito. Kung talaga nandiyan yung Canadian Oo. dream nyo. Oo, kung nandito talaga yung dream nyo na makausap Mhm. sa situation nyo ngayon, Oo. then Kahit anumang pathway na papasukin nyo, working permit man yan or whatsoever, advice ko talaga, please be ready financially. Mentally, most important. Mentally, morally, Diyos ko, ang dami nyo makakasalamuha dito na talagang questionin ang moral nyo, ang dangal nyo. Alam mo yun, even sa ating lahi, no? hindi lang siya physically Physically, oo. tiring, yung mental stress mo sa pagtatrabaho na, alam mo yun, kung nasa Pilipinas ka kasi, after work, man. Huwag mo nang palawakin. Magko-closing na tayo. So, yun. So, bottom line talaga, dapat prepared kayo financially, mentally, morally, most especially physically. Lahat ng li. Lahat ng li. Dapat prepared kayo. Strong. And paghandaan nyo, huwag kayong maging impulsive kagaya ko. Yeah. So, yeah, that's it. Nakasurvive tayo ng episode 2. So, thank you guys for watching, for listening, for tuning in, and, pakikinig sa aming story kahit daldal lang naman kami ng daldal. And I'll see you on the next episode of our podcast, The The Journey.